Kung gusto mong mapabilis ang pagpipid mo, bossing, panoorin mo 'to. Ang gagawin natin ay magpipid tayo dito ng rektahan, 'no? Halos hindi na tayo gagamit ng maraming guide. Ang gagamitin ko na lang guide dito mga bossing ay 0.5 na lang, 'no? So, tingnan niyo mabuti yung gagawin ko. Yung hiniwalay ko sa taas, ibinaba ko rin para diretsuhan na. Tapos overcome, tira mo na rin, bawasan mo na rin yung taas niya. Yan, ang gagawin ko dito bossing, irektahang zero na kagad to. Tapos ganyan, nilagyan ko muna, siniro ko muna dito, nilagyan ko muna ng pattern na kung saan ako hahagod. At dyan, rinekta ko na. Ang ginawa ko dyan bossing, yung clipper ko ay inopen ko. Naka-open siya. Kung makikita nyo bossing yung resulto, open tapos sinapway ko. Yan, naka-upway na siya. Ang ganitong technique bossing, mapapabilis yung paggugupit mo. Lalo na kung mahaba yung pila, mapapabilis yung paggugupit mo. Tingnan nyo lang mabuti kung paano ako umagot, ano yung combination ko ng clipper tsaka suklay. At tsaka kung saan ko linalapag yung suklay, no? Hindi ako kumukuha ng buhok sa ilalim, parang sinusuklay ko mismo yung parang mid ng buhok niya. Doon ko sinusungkit yung suklay para hindi na ako ganun lumayo. Tapos same lang yung process, paulit-ulit lang. Gagawa ko ng pattern sa baba, tapos yung clipper ko i-open ko, tapos pipitik-pitikin ko na ngayon. Tandaan nyo bossing, pag ganitong technique ha, tandaan nyo lagi na pag irerekta nyo na ng zero, tandaan nyo lagi na dapat nakaside yung talim, hindi patusok. Kasi ang mangyayari niyan bossing, lalo na kung may yung mga pores, yung anit, yung mga butas. Pag dinaretso nyo yan at sinudsud nyo, talagang papasok yung talim sa anit. Makakasugat ka. Kaya kailangan magaan lang yung hawak ng clipper. Tapos pag magbi-blend ka, kailangan pa-side lagi yung talim para kagaya ng sabi ko, hindi ka makasugat, hindi sumutsud yung talim niya. Kasi pag naka-open kasi, nakatiwangwang yung talim eh. Naka yung ilalim eh. Kaya kailangan ipa-side mo, tapos sabay ano lang yung yung paghagod mo, magaan lang. Makikita niyo, no? Gawa ako ng pattern, tapos i-open ko ngayon. Yun, open, tapos lagay sa mid. Ganun lang, sim lang yung pag nag-practice kayo dito bossing, dapat mababa lang muna yung mga gagawin nyo ha, para ma-maintain nyo muna. So, yung kung nakikita nyo bossing, di ba, ang linis agad. Ganun kaganda pag marunong ka magrekta. Kaya mo yung kanto nyo, ginanon ko lang. Ang isang technique pa dito mga bossing, pag ginaya nyo yung technique ko na ganito, dapat yung suklay nyo manipis. Oo mga bossing, dapat manipis ang suklay nyo. Kasi pag makapal ang suklay nyo, hindi nyo rin magagawa yung ganitong technique. No? Dapat manipis ang suklay nyo kasi ang ano nyo dito is pang feed eh. Kailangan manipis yung magagawa nyong overcome sa baba eh. No? Pagkatapos ko naman ng diyan bossing. Ito bossing, walang cut to ha. Pagkatapos ng overcome at saka fade ko diyan, kukunin ko na yung baba niya, no. Lilinisan ko na kagad yung baba niya. Yan, linis na kagad yan. Pasensya na bossing, medyo maano tong kasi hindi ako nagpapas forward eh, para makita nyo mismo yung ginagawa ko. To bossing, walang putol tong video ko, no. Para makita nyo talaga yung ginagawa ko na hindi ko inulit, hindi, di ba? Kasi yung iba inuulit eh. Inilinisan din eh. Ito to mga bossing, walang cut no.
Walang putol-putol para makita nyo mismo yung ginagawa. So, dito na nalinisan ko na, bubugahan ko muna siya ng bubugahan ko muna siya ng blower ko para maganda pitikin ng 0.5. Ayun, wala talagang cut to Linis muna. Mapapansin nyo dito bossing sa sa paggawa ko ng ng 0.5 kasi yun na lang ang gagamitin ko dito sa pag-blend na lang to, hindi na gaano detalyado kasi na lang siya, hilamos na lang. Kumbaga pipitikin ko na lang konti yung mga dark spot. Ganun na lang, hilamos na lang. Pero unang bitaw ko diyan is naka-open agad yan. Open agad. Kung makikita nyo bossing nyo, kunting-kunti na lang yung dyan Parang lalaruin ko na lang yung 0.5 ko talaga. Pero hindi lang dyan nagtatapos mga bossing dahil pag naikot ko na siya, nahilamusan ko na ng 0.5 gagamit pa ako ng tining scissor. Yun. Pipitikin ko pa yung mga dark spot niya na masyadong makakapal Yun. Nagamitan ko pa ng ng tining scissor. Pero panoorin muna natin to. Itong ginagawa ko mga boss ay konting linis-linis na lang kasi nga na siya okay na para sa akin para sa akin okay na siya Sana mga bossing may mapulot kayong diskarte dito lalo na yung mga nagpipid ng ng step by step. Nako, grabe. Ayo bang mas parang mas tumatagal kayo doon kasi lalo kayo may isas lalo na pag hindi nakukuha yung blending ng isang guide. Nako po. Di kagaya nito, diretsuhan. Yung diretsuhan, makikita mo kagad na isang hagod ng suklay tsaka clipper. Makita mo, linis na kagad dito Agad na agad yung blending Kaso nga lang, ang kapalit niyan is kailangan mo rin talagang practicein, So, ayun. Lapit-lapit na siya. Grabe. Dati mga bossing, legit dati yung mga gantong gupit. Maabot ako ng 30 minutes. Mga gantong gupit, 30, 35. Yung dating yung dating nag-uumpisa pa lang ako sa mga paid na ganito. Ngalay na ako. Tagal matapos naman nito. Pero ngayon parang lalaro na lang din ako. Parang sarap lang gawin yung mga paid na paid ganito. Parang sinasaglit-saglit lang. Pero at least nandoon pa rin yung linis, Yung renekta mo siya. Kasi ang gagawin mo dito, bossing, di ba? Tumitira ka na ng pulido. Pag tira mo ng pulido, mga bossing, di ba, para sa'yo pulido na yung gawa mo. Ang gawin mo, mga bossing, mag-aral ka ng rekta, pero same pa rin yung result. Kung ano yung result ng ginagawa mo pag gumagamit yan ng guide, dapat pag nagrekta ka, is same pa rin yung result nung ginawa mong may guide at saka sa wala. At saka sa kunting guide lang, Mahirap naman yun, magre-rekta ka tapos mas pumangit pa yung gupit mo. Dapat mas pa rin yung standard mo, mas mahabol mo pa rin, Huwag ka lang gupit ng gupit. Dapat is maayos pa rin, para pag nakita ng iba, gupit nyo to, okay So, ayun lang. Sa mga bossing, sa mga nakakapanood dito, sana follow nyo ako. Kasi baka araw-araw akong mag-post sa TikTok ko ng mga tutorial na maganda para sa akin, mga techniques para sa akin pasado. Kasi pagdating naman sa ibang barbero, hindi pasado yan. May masasabi sila. Pero ang ko lang dito is para sa mga baguhan. Kung yung nakikita nyo mga bossing, yung ginagawa ko sa tining scissor, ng ganyan, para matanggal yung yung mga masyadong dark spot, Sundot-sundot lang, ganyan. So, ayun. Matatapos na itong mga bossing. Kunti-kunti na lang. Nakita nyo itong mga boss walang cut Daro-daritso yung video natin.
Okay rin 'to, okay rin 'no. Solid din siya. Yung tining ko nga pala mga bossing ano yan, 5 yung tatak niyan. Solid yan, grabe ang talim. Talagang walang sinok, walang walang ano, walang sabit. So ayun mga bossing, tapos na. Ah, tatanggalin ko na lang yung mga buhok na natitira na, trinas ko na. So ayun mga boss, kung natuwa kayo sa content ko na 'to, follow niyo naman ako. Ah, i-heart niyo na rin 'tong video ko. Yun lang mga boss, salamat.